Sa gitna ng katahimikan ng mundo, habang karamihan ng mga bansa ay abala sa kanilang sariling krisis, may isang bansang patuloy na pinagmamasdan ng buong international community. Isang bansa na madalas nasa balita dahil sa tension, sanctions, at geopolitical conflict. Iran. Para sa iba, ito ay isang bansa na isolated at limitado dahil sa maraming taon ng economic sanctions. Ngunit para sa mga military analysts, intelligence agencies, at defense experts, may ibang larawan na hindi nakikita ng karamihan. Dahil sa likod ng mga balita at headline, may isang tanong na paulit-ulit na lumalabas sa mga strategic discussions ng mundo. Gaano nga ba talaga kalakas ang puwersa ng Iran? Hindi ito simpleng tanong tungkol sa dami ng sundalo o armas. Ito ay tanong tungkol sa kakayahan nitong makipagdigma, makaimpluwensya sa rehiyon, at makapagpabago ng balance of power sa Middle East. Ang Iran ay may isa sa pinakakomplikado at layered na military structure sa buong mundo. Hindi ito iisang unified force lamang. Ito ay binubuo ng dalawang pangunahing puwersa, ang Regular Armed Forces at ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang IRGC ay hindi ordinaryong military unit. Ito ay isang elite force na may sariling command structure, intelligence network, at operational independence. Sa maraming sitwasyon, ito pa ang mas aktibong ginagamit sa mga external operations ng bansa. Sa kabuuan, tinatayang may mahigit 600,000 active military personnel ang Iran. At kung isasama ang reserves, ang bilang ay maaaring umabot sa mahigit 1,000,000. Isa ito sa pinakamalalaking manpower pool sa buong Middle East. Ngunit sa modernong digmaan, hindi lang bilang ng sundalo ang basehan ng lakas. Isa sa pinakakritikal na bahagi ng military power ng Iran ay ang missile program nito. Sa loob ng maraming dekada, kahit sa gitna ng sanctions at isolation, patuloy na binuo ng Iran ang isa sa pinaka-extensive ballistic missile arsenals sa rehiyon. Ayon sa maraming defense assessments, meron itong libu-libong missiles na nakadeploy sa iba't ibang underground facilities at mobile launch platforms. Ang ilan sa mga missile na ito ay short-range na kayang tumama sa mga kalapit na bansa sa Middle East. Ang iba naman po ay medium-range at may kakayahang umabot sa mas malalayong strategic targets sa rehiyon. Ang pinaka-critical na elemento nito ay ang mobility at concealment. Maraming launch systems ang nakamount sa trucks at mobile platforms na nagpapahirap sa detection at preemptive strikes. Sa isang modern battlefield scenario, ang ganitong klase ng capability ay nagbibigay ng strategic uncertainty sa kahit anong kalaban. Bukod sa missiles, isa pang mabilis na lumalakas na bahagi ng military capability ng Iran ay ang drone warfare. Sa mga nakaraang taon, naging malinaw na ang Iran ay isa sa mga bansa na agresibong nag-develop ng unmanned aerial systems. Ang mga drone nito ay hindi lamang para sa surveillance kundi ginagamit din sa reconnaissance, electronic warfare, at precision strikes. Ang advantage ng drones ay hindi ito kasing mahal ng traditional fighter jets, pero maaari itong i-produce in large numbers. Sa asymmetric warfare strategy ng Iran, ang mass deployment ng drones ay nagbibigay ng pressure sa kalaban sa multiple fronts ng sabay-sabay. Ito rin ang dahilan kung bakit sa ilang regional conflicts, ang drone technology ng Iran ay naging game changer sa battlefield dynamics. Ngunit ang military strength ng Iran ay hindi lamang nakikita sa land at air capabilities. Isa sa pinaka-strategic na bahagi nito ay ang naval presence sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang choke points sa mundo dahil dito dumadaan ang malaking porsyento ng global oil supply. Sa anumang senaryo ng conflict, ang kakayahang maapektuhan ng rutang ito ay may direktang epekto sa global economy. Ang Iran ay may kakayahan na mag-operate sa asymmetrical naval warfare gamit ang small fast attack boats, mines, missiles at coastal defense systems. Hindi ito traditional blue water navy na tulad ng Western powers, ngunit ito ay designed para sa mabilis, unpredictable at disruptive engagements sa confined waters. Sa ganitong paraan, kahit ang mas malalaking naval forces ay kailangang mag-ingat sa operasyon sa rehiyon. Isa sa pinakaimportanteng konsepto sa military doctrine ng Iran ay ang asymmetric warfare. Hindi nito sinusubukang makipagsabayan sa superpowers sa conventional terms. Sa halip, gumagamit ito ng strategy na nakatuon sa disruption, attrition at psychological pressure.
Kabilang dito ang paggamit ng proxy groups sa iba't ibang bahagi ng Middle East, cyber capabilities, missile deterrence at rapid response units. Sa ganitong approach, ang goal ay hindi agad manalo sa direct confrontation, kundi gawing costly at risky ang anumang military intervention laban dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring maunawaan na may mga limitasyon ang Iran. Sa air power, hindi ito kasing advanced ng mga bansa na may modern 5th-generation fighter jets at advanced integrated air defense networks. Ang ilan sa kanilang military equipment ay combinations ng locally developed systems at older foreign technology. Ang sanctions ay nakaapekto rin sa access nito sa ilang advanced technologies at global defense supply chains. Dahil dito, maraming bahagi ng kanilang military modernization ay ginagawa internally na may sariling innovation, ngunit may mga constraints pa rin. Gayunpaman, sa geopolitical reality ng Middle East, ang Iran ay hindi maaring basta balewalain. Hindi ito ang pinakamalakas na military power sa mundo, ngunit ito ay isa sa mga pinaka-strategically influential na bansa sa rehiyon. Ang kombinasyon ng manpower, missile capability, drone warfare, at geographic positioning ay nagbibigay dito ng kakayahan na magpabago ng dynamics ng kahit malalaking conflicts. Sa huli, ang tunay na lakas ng Iran ay hindi lang nasa armas na hawak nito. Nasa paraan ito ng paggamit ng kapangyarihan. Nasa kakayahan nitong magdulot ng uncertainty sa kalaban. At sa modernong digmaan, ang uncertainty ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot sa tensyon at diplomatic standoffs, isang bagay ang nananatiling malinaw sa lahat ng military analyst. Ang Iran ay hindi simpleng player sa geopolitical chessboard. Isa ito sa mga puwersang kayang magbago ng direksyon ng laro sa tamang sandali.